Disclaimer: ang kwentong ito ay isang salaysay na hango sa mga kwentong bayan, paniniwala, at karanasan na ipinapasa-pasa sa iba't ibang henerasyon. Bagamat nakabatay ito sa mga sinasabing tunay na pangyayari, maaaring may ilang bahagi na inangkop o binigyang kulay para sa mas malinaw na paglalahad ng istorya. Sa bawat baryo sa Pilipinas, may mga alamat at kwentong paulit-ulit na isinasalaysay ng matatanda. Karaniwang naririnig ng mga bata tuwing sila inagtitipon sa harap ng apoy o sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang ilan ay tungkol sa mga engkanto, ang iba'y tungkol sa multo, ngunit may isang uri ng nilalang na higit na kinatatakutan ng marami, ang mga aswang. Sa mahabang panahon, ang pangalang Ki Aswang Pi ay naging simbolo ng dilim at kasamaan. Ngunit paano kung ang takot ng mga tao ay hindi lang basta-basta, kundi humantong sa pagsamba sa mga halimaw na ito? At paano kung ang isang misyon ay inilaan sa isang binata para sagipin sila mula sa maling paniniwala? Dito nagsisimula ang ating kasaysayan. Ang kwentong ito ay umiikot sa isang binata na tatawagin nating si Elias. Isang simpleng manggagamot, pinalaki sa isang pamilya ng mga albularyo na kilala sa kanilang bayan. Bata pa lamang siya, itinuro na sa kanya ng kanyang lolo't lola ang mga dasal, orasyon, at paggamit ng iba't ibang halamang gamot. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, may natatanging kakayahan si Elias. Nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Dahil dito, madalas siyang kinatatakutan at iniiwasan ng ilan, ngunit para sa iba naman, siya ay tinitingala at iginagalang. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanilang maliit na kubo, may isang matandang babae na kumatok sa kanyang pintuan. Hating gabi na, at nakakatakot ang paligid, kaya't nagtaka siya kung bakit may maglalakas loob pang lumapit. Nang pagbuksan niya, halos himatayin ang babae sa pagod at takot. Elias, sabi ng matanda, tulungan mo kami. Ang aming baryo ay unti-unti nang nawawala sa liwanag. Ang mga kapitbahay ko, hindi na sila mga dati kong kakilala. Sumasamba na sila sa mga aswang. Napakunot ang noo ng binata at nakadama ng matinding kaba. Hindi niya inakalang may mga tao talagang gagawa ng ganoong bagay, ang yumukod at mag-alay sa mga halimaw ng kadiliman. Sa simula ay nag-alinlangan si Elias. Hindi biro ang ganitong laban. Isa lamang siyang binata, at kahit may kaalaman siya sa kababalaghan, hindi niya alam kung kakayanin niya ang ganoong misyon. Ngunit naalala niya ang mga huling habilin ng kanyang lolo. Anak, darating ang panahon na ang iyong kakayahan ay hindi lamang para sa paggagamot ng sugat o lagnat. Darating ang panahon na ikaw ay tatawaging lumaban para sa kaluluwa ng mga tao. At kapag dumating iyon, huwag kang urong. Muling umalingaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon, at doon niya naunawaan na ang pagkakataong ito ay ang kanyang tadhana. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan ang matanda papunta sa baryo. Habang sila ay naglalakad, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa kanilang paligid, mga matang nagmamasid sa bawat hakbang. Ang kagubatan na dinaraanan nila ay tila mas madilim kaysa dati, at ang katahimikan ay mas nakakatindig balahibo kaysa sa ingay ng kuliglig. Pagdating nila sa baryo, doon niya nakita ang mga kakaibang palatandaan, mga simbolong nakaukit sa pinto ng mga bahay, mga alay na manok at baboy sa gitna ng kalsada, at mga aninong dumaraan sa dilim. Hindi ito ordinaryong baryo. Para bang ang buong pamayanan ay napailalim sa isang sumpa. Habang nag-ikot sila, ikinuwento ng matanda ang nangyari. May isang grupo ng mga aswang na dumating sa kanilang baryo, 3 buwan na ang nakararaan. Sa una, nananakot lang sila, kinukuha ang mga hayop, nag-iiwan ng patay na katawan ng baboy o kambing sa bakuran ng mga tao. Ngunit nang lumipas ang mga linggo, nagbago ang lahat. Lumapit ang isang pinuno ng mga aswang sa mga tao at nangakong hindi na sila gagalawin kapalit ng isang kondisyon, dapat silang sumamba at mag-alay. Sa takot na mapahamak, pumayag ang karamihan. Ang iilan na tumutol ay nawala at hindi na muling nakita. Dito lalong nagningas ang loob ni Elias. Hindi siya pumunta roon para lang magmasid, pumunta siya para tapusin ang kalupitang ito. Ngunit bago magsimula, kailangan niya munang maghanda. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi sapat ang kanyang kaalaman kung walang matibay na pananalig at matatag na puso. Nagdasal siya ng taimtim, humingi ng lakas sa may kapal, at saka sinimulan ang kanyang misyon. Sa kanyang puso, malinaw ang layunin, iligtas ang mga taong nabihag ng takot at kasinungalingan at putulin ang tanikala ng kasamaan na lumukob sa kanilang baryo.
At sa unang gabi ng kanyang pananatili, hindi siya nakatulog. Mula sa malayo, dinig niya ang mga awit at dasal na hindi niya maunawaan. Parang mga tinig ng taong hindi na tao, nakalulungkot at nakakatakot. Sa bawat pintig ng tambol at huni ng mga nagdarasal, alam ni Elias na ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa takot at kahinaan ng mga taong nagpasakop sa kanila. At sa kabila ng lahat, nagpasya siya sa sarili, hindi ako atras. Hindi ko hahayaang lamunin ng dilim ang baryong ito. Dito nagsisimula ang kwento ng kanyang paglalakbay, isang misyon na hindi lamang laban sa mga halimaw, kundi laban din sa kasamaan na nakatanim sa puso ng mga tao. Kinabukasan, maagang naglakad si Elias upang masilip ang kabuuan ng baryo. Habang naglalakad siya sa makipot na mga daan, ramdam niya agad ang kakaibang katahimikan. Karaniwang umaga ay puno ng ingay ng mga manok, mga batang naglalaro, at mga aling nagtatawanan habang naglalabas sa ilog. Ngunit sa baryong ito, tila lahat ay nagkukubli sa loob ng kanilang mga bahay. Iilan lamang ang naglalabas-masok at ang kanilang mga mata ay laging nakayuko, animoy may itinatagong takot o lihim. Ang kakaibang tanawing ito ay lalong nagpatibay sa kutob ni Elias na hindi ordinaryo ang problemang kanyang kinakaharap. Habang nagpapatuloy siya sa pag-ikot, napansin niya ang mga kakaibang palatandaan sa paligid. Sa pintuan ng halos lahat ng bahay, may mga ukit na hugis bituin na pabaliktad. Ang ilan ay may mga patak ng dugo na tila galing sa manok o baboy na inialay. Sa gitna ng baryo, sa isang bakanting lote, may nakatayong malaking bato na tila altar. Nakapalibot dito ang mga tuyong dahon, abo ng sinunog na kahoy, at ilang buto ng hayop. Nakapangingilabot ang itsura ng altar, at kahit hindi sabihin sa kanya, alam na ni Elias na iyon ang ginagamit sa mga ritual ng mga tagasamba ng aswang. Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa matandang babae kagabi, nabatid niyang tuwing gabi ay may pagtitipon sa baryo. Sa una, inakala niyang simpleng panalangin o tradisyon, ngunit nang mas lumapit siya at masdan ang mga bakas, napagtanto niyang ito ay mas malalim at mas nakakatakot. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga salaysay ng kanyang lolo tungkol sa mga baryong nagiging alipin ng mga halimaw. Kapag natutunan ng tao na sambahin ang kadiliman, mas malakas pa sila kaysa mismong aswang, sapagkat kusang loob nilang isinusuko ang kanilang kaluluwa. Nang sumapit ang hapon, may ilang bata na kanyang nadaanan. Tahimik ang mga ito at imbes na naglalaro, nakaupo lang sa tabi ng kalsada at nakatingin sa kanya. Nakakakilabot ang kanilang mga titig, malamlam at walang emosyon, para bang wala ng buhay ang kanilang mga mata. Nang ngitian niya ang isa, bigla itong tumakbo palayo na para bang may kinakatakutan. Sa di kalayuan, may isang ina na sumilip mula sa bintana at mabilis ding isinara ang pinto matapos makita siya. Napailing si Elias, iniisip kung paanong ang takot at paniniwala sa maling kapangyarihan ay unti-unting kumikitil sa normal na pamumuhay ng mga tao. Pagdating ng gabi, doon niya naranasan ang mas nakakatindig balahibo. Habang nakasilong siya sa isang lumang kubo malapit sa bukirin, narinig niya ang tunog ng tambol. Mahina sa una, ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas. Kasabay nito ang isang koro ng mga tinig na nag-aawitan, hindi sa paraan ng panalangin kundi parang alulong na halo-halong iyak at tawa. Unti-unti niyang sinundan ang pinanggagalingan ang tunog, dahan-dahan upang hindi mahalata. Sa kanyang nakita, halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa gitna ng baryo, doon sa altar na kanyang napansin kanina, nagtipon ang halos lahat ng tao. Nakapalibot sila sa bilog, hawak-hawak ang kanilang mga kamay, at umaawit ng isang kakaibang himig. Sa gitna ng bilog ay may isang lalaking nakatalukbong ng itim na tela, tila pinuno ng seremonya. Sa kanyang harap ay may isang buhay na manok, nakatali, at doon mismo sa altar ay walang awang kinatay. Sa bawat patak ng dugo, mas lalong lumalakas ang kanilang awitan. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay tumatawa, ngunit lahat ay tila nasa ilalim ng mahigpit na pagkakagapos sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Biglang may malamig na simoy ng hangin na dumaan, at mula sa dilim ay lumitaw ang isang nilalang. Isa itong aswang, mata ay namumula, balat ay kulay abo, at mahahabang kuko na tila handang manakit. Ang nakakagimbal ay hindi tumakbo ang mga tao, bagkus sila ilumuhod at yumukod, sumasamba na para bang isang Diyos ang kaharap nila. Nakaramdam ng matinding galit at takot si Elias. Hindi na lamang ito kwento o alamat, harap-harapan na niyang nakikita ang kasamaan na sinasamba ng mga tao.
Sa kabila ng kanyang nais na tumakbo at sumugod, pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi pa tamang oras. Isa siyang mandirigma, ngunit alam niyang ang labang ito ay hindi basta-basta, kailangan ng tamang tiempo, tamang dasal, at higit sa lahat, tamang pananalig. Muli niyang naalala ang habili ng kanyang mga ninuno, ang tunay na laban ay hindi laging sa sandata, kundi sa pagtitimpi, sa paghihintay at sa tamang oras ng pagsugod. Kaya't pinili niyang magmasid muna, aralin ang kanilang mga ritual, at alamin ang kanilang kahinaan. Bago sumikat ang araw, nagwakas ang seremonya. Ang mga tao ay nag-uwian, animoy walang nangyari. Ngunit sa kanilang mga mukha, hindi niya nakita ang saya o kapayapaan, kundi isang bakas ng pagod, takot at pagkakagapos. Doon tuluyang naunawaan ni Elias ang bigat ng kanyang misyon. Hindi lamang niya kailangang labanan ang mga aswang, kailangan din niyang iligtas ang mga taong ito mula sa sarili nilang mga paniniwala. Habang nakatanaw sa papasibol na umaga, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang anting-anting at mahina niyang bulong, "Diyos, gabayan mo ako. Huwag mong hayaan na lamunin ng dilim ang baryong ito." At doon, nagsimula na ang kanyang konkretong plano kung paano niya susugpuin hindi lamang ang mga halimaw, kundi pati ang kasinungalingang nagbabalot sa puso ng mga tao. Kinabukasan, matapos ang nakakatindig balahibong gabing kanyang nasaksihan, nagpasya si Elias na humanap ng mga sagot. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ng buong baryo na magpasakop sa mga nilalang na matagal ng kinatatakutan ng sangkatauhan. Para sa kanya, ang aswang ay dapat kinakalaban at iniiwasan, hindi sinasamba. Ngunit sa baryong ito, tila baliktad ang lahat, ang mga halimaw ang itinataas, at ang mga tao ang nagiging alipin. Kaya't dahan-dahan niyang pinag-aralan ang galaw ng mga naninirahan doon. Habang nag-ikot, nakasalubong niya ang isang batang lalaki na mahina ang katawan at tila mailagnat. Agad niyang nilapitan at inalok ng tulong. Kumuha siya ng ilang dahon mula sa kanyang daladalang bayong at ginawa itong tapal sa noo ng bata. Sa kanyang pag-asikaso, biglang lumapit ang ina ng bata, nakakunot ang noo at maihalong kaba ang boses. "Huwag mo na sanang pakialaman ang anak ko," wika nito. "Kung may karamdaman siya, ipapasa ko na lang sa aming mga piniling gabay." Alam agad ni Elias ang tinutukoy ng babae, hindi ordinaryong albularyo o manggagamot, kundi mismong mga aswang na pinapaniwalaan nilang makakapagpagaling. Nagulat si Elias at dahan-dahang nagtanong, "Ibig mong sabihin ipinapaubaya ninyo ang buhay ng inyong mga anak sa kanila?" Hindi tumugon ang babae, bagkus ay mabilis na isinara ang kanilang pintuan. Naiwan siyang nakatayo, hawak pa ang dahon na sana ay makakatulong sa bata. Doon niya napagtanto na hindi lang ritual ang kontrolado ng mga aswang, pati ang kalusugan, kaligtasan, at pag-asa ng mga tao ay nakatali na rin sa kanilang paniniwala. Lumipas ang ilang araw, at nakahanap ng pagkakataon si Elias na masundan ang ilang kalalakihan patungo sa isang liblib na bahagi ng gubat. Doon niya natuklasan ang isang lihim na pulong. Nagtago siya sa likod ng makakapal na damo, at mula roon ay nasilayan ang totoong samahan ng mga tagasamba. Hindi lang basta-basta pagtitipon, ito ay isang organisadong grupo. Ang bawat isa ay may tungkulin, may mga bantay, may mga tagapagdala ng alay, may mga tagapagsalita, at higit sa lahat, may isang lider na nakaupo sa gitna. Ang lider na ito ay isang lalaki na may kakaibang tindig. Mataas, payat, at laging nakasuot ng itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay tila may apoy na nagliliyab, at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay sinusundan ng mga tao na parang walang sariling isip. Siya ang pinuno ng samahan at tinatawag siyang ama ng dilim. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang baston na may palamuting bungo ng hayop at ginagamit niya ito tuwing magbibigay ng utos. Sa kanilang pagpupulong, napag-alaman ni Elias ang kanilang mga paniniwala. Sinasamba nila ang mga aswang hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil naniwala silang ito ang magbibigay ng kayamanan at kapangyarihan. May ilang magsasaka na umamin na matapos nilang sumali, naging masagana ang kanilang ani. May mga ngalakal na nagsabi na dumoble ang kanyang kinikita. Ngunit kapalit nito, kailangan nilang mag-alay, hindi lamang hayop kundi kung minsan ay mismong dugo nila o ng kanilang kamag-anak. At sa bawat alay, mas lalo silang nabibihag sa sumpa ng kasamaan. Habang pinagmamasdan ni Elias, nakaramdam siya ng matinding awa. Mga ordinaryong tao ang mga ito, magsasaka, mangingisda, kababaihan at maging ilang kabataan.
Ngunit dahil sa takot at kasakiman, hinayaan nilang sakupin sila ng dilim. Gusto niyang sumugod, gusto niyang isigaw sa kanila na mali ang kanilang ginagawa, ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang oras. Kung gagawin niya iyon ngayon, baka siya lamang ang mapahamak at lalo pang tumibay ang paniniwala ng mga tao sa kanilang pinuno. Nang matapos ang pulong, nagpa siya si Elias na makipag-usap sa ilan. Sa isang pagkakataon, nilapitan niya ang isang matandang lalaki na nakita niyang nakahiwalay sa karamihan. Sa banayad na boses, tinanong niya, bakit ninyo ito ginagawa? Hindi ba't alam ninyong sila'y mga halimaw? Sagot ng matanda, anak, wala kaming magagawa. Nang unay tumanggi kami. Ngunit ang mga tumanggi noon sila inawala at hindi na namin muling nakita. Ang aming pamilya, ang aming mga anak, kailangan naming protektahan. Kaya't kahit labag sa aming loob, kami nagpasakop. Umagos ang luha sa mata ng matanda at dito napagtanto ni Elias na hindi lahat ng kasapi ay buong pusong sumasamba. May ilan pa ring nais na makalaya, ngunit natatakot. Ang kanilang pananampalataya ay natabunan na ng takot at ang kanilang pag-asa ay unti-unting naglalaho. Doon siya nakakita ng munting pag-asa na marahil kung mabibigyan ng lakas ng loob ang mga taong ito, maaari pa silang mailigtas mula sa kadiliman. Ngunit hindi naging madali ang kanyang plano. Nang sumubok siyang muli na magpaliwanag sa isang pamilya, mariin siyang tinanggihan. Ang ilan ay diretsahang nagsabi na huwag siyang makialam. Ang iba naman ay nagbanta na ipapadakip siya kay ama ng dilim. Halos mawalan siya ng pag-asa, ngunit pinanghawakan niya ang natuklasan, may ilan pa ring may natitirang konsensya. At iyon ang kanyang magiging simula. Sa mga sumunod na araw, lihim na nakipag-usap si Elias sa 3 tao na handang makinig, isang matandang lalaki, isang inang nag-aalala para sa kanyang anak, at isang binatang nagdadalawang isip sa kanyang pagsamba. Sa kanilang lihim na pag-uusap, tinuro niya ang mga dasal na magbibigay lakas, ang paggamit ng asin, langis, at anting-anting, at higit sa lahat, ang pananalig sa may kapal. Bagamat kaunti lamang sila, naniniwala siyang unti-unti silang lalago. Sapagkat tulad ng sinabi ng kanyang lolo, kahit sa pinakamadilim na gabi, sapat na ang isang sindi ng ilaw upang magbigay liwanag. At habang dumarami ang kanyang natutuklasan, lalong lumilinaw ang kanyang misyon, hindi lamang iligtas ang mga tao sa pananakot ng mga aswang, kundi wasakin ang mismong samahan na naggapos sa kanila sa kasamaan. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan muna niyang harapin ang pinakamatinding pagsubok, ang makilala ng harapan si Ama ng Dilim, ang pinuno ng lihim na samahan. Mabilis na lumipas ang mga araw, at habang patuloy na nagmamasid at lihim na nakikipag-ugnayan si Elias sa ilang taong handang makinig, nagsimula na rin siyang maramdaman ang paglapit ng panganib. Ang mga aswang ay tila nakatunog na may dumating na banyaga sa baryo na hindi natitinag sa kanilang kapangyarihan. Sa mga mata ng mga tagasamba, si Elias ay isang banta, at sa mga aswang, isa siyang sagabal sa kanilang unti-unting pagpapalawak ng impluensya. Kaya't dumating ang gabing hindi na siya pinatahimik ng mga nilalang na iyon. Isang hating gabi, habang nakasilong siya sa lumang kubo na pansamantalang tinitirhan, narinig niya ang kakaibang huni ng mga paniki. Sa unay tila ordinaryo lamang, ngunit nang mas lumakas at dumami, napagtanto niyang iyon ay hindi pangkaraniwan. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang mga aso sa paligid ay nagsipag-ululan, tila may paparating na sakuna. Agad niyang kinuha ang kanyang anting-anting, langis na gawa sa niyog na hinaluan ng dasal, at ang kanyang matulis na itak na pamana pa ng kanyang lolo. Mula sa bubungan ng kubo, bumagsak ang isang anino. Isa itong aswang, mahaba ang mga kuko, nakalawit ang dila, at kumikislap ang mga matang pula. Sinunggaban agad si Elias, ngunit maagap siyang nakailag at tinapunan ito ng langis. Sumigaw ang nilalang para bang tinamaan ng apoy. Alam ni Elias na tama ang kanyang mga armas, kahit papaano, may laban siya. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, 3 nilalang pa ang biglang lumitaw mula sa dilim. Nagpatuloy ang laban. Gumamit si Elias ng mga orasyong itinuro sa kanya ng kanyang lolo, pinapaloob ang sarili sa dasal habang iwinawasiwas ang kanyang itak. Bawat hampas ay sinusundan ng matinding sigaw ng mga aswang, ngunit bawat atake rin nila ay halos ikabuan ng kanyang katawan. Mabilis, mabagsik at tila hindi naubos ang kanilang lakas. Isang matinding hampas ng kuko ang tumama sa kanyang braso at agad itong dumugo.
Ramdam niya ang hapdi at kasabay ng dugo ay ang tila pagpasok ng malamig na enerhiya na dahan-dahang kumakain sa kanyang lakas. Ngunit sa gitna ng laban, biglang may dumating na tulong. Isang batang lalaki ang sumigaw mula sa di kalayuan, hawak-hawak ang maliit na bote ng asin. Ibinato niya ito sa isa sa mga aswang, at agad itong nagliyab na parabang tinamaan ng apoy. Nabigla si Elias, hindi dahil sa pinsalang ginawa, kundi dahil sa tapang ng bata. Ang batang iyon ay isa sa 3 lihim niyang tinuruan ng dasal at simpleng proteksyon. Hindi niya akalain na sa unang sagupaan pa lamang ay maihaharap ng ganoong panganib upang tumulong sa kanya. Naging matindi ang laban. Sa bawat galaw, ramdam ni Elias ang bigat ng kanyang sugat at ang lamig na gumagapang sa kanyang katawan. Ngunit sa bawat dasal na binibigkas niya, nararamdaman niyang may apoy na muling bumabalot sa kanyang puso. Diyos, huwag mo akong pabayaan, bulong niya sa sarili habang muling sumugod. Sa kanyang huling lakas, iwinasiwas niya ang itak at tumama sa liig ng isa sa mga aswang na agad na sumabog sa alikabok. Nang makita ito ng iba pang mga nilalang, sila ay umurong. Hindi nila inaasahan na isang ordinaryong tao lamang ang makakatalo sa kanilang kasamahan. Bago sila tuluyang naglaho sa dilim, nagsalita ang isa, may halong tawa at galit, "Hindi ka magtatagal, Elias. Hindi mo kayang tapusin ang sinimulan mo. Darating ang aming ama at doon matatapos ang iyong buhay." At sa isang iglap, naglaho silang lahat, iniwan siyang sugatan, hingal na hingal at halos mawalan ng malay. Agad lumapit ang batang tumulong, halos umiiyak sa takot at awa. "Kuya Elias, huwag kang susuko. Kailangan ka namin." Mahigpit siyang tinulungan nitong bumangon at tinapalan ng asin ang sugat sa kanyang braso. Bagamat masakit, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Doon niya tuluyang naunawaan ang halaga ng kanyang ginagawa. Hindi lamang ito laban para sa kanyang sarili, ito ay laban para sa mga taong walang lakas ng loob lumaban, lalo na para sa mga batang gaya ng tumulong sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita. Marami ang nakarinig ng laban na naganap sa gabing iyon. Ang ilan ay lalong natakot at sinabing huwag nang kumalaban pa, ngunit may ilan din na nagsimulang magtaka, paano nakalaban at nakatagal si Elias laban sa mga aswang. Ang kanilang paniniwala na walang kayang tumalo sa mga halimaw ay unti-unting nagkaroon ng bitak. At sa bitak na iyon, nagsimulang pumasok ang munting liwanag ng pag-asa. Subalit alam ni Elias na hindi pa iyon ang katapusan. Ang kanyang sugat ay patunay lamang na mahaba at masalimuot pa ang kanyang tatahakin. Ang mga aswang ay babalik at higit pa doon, darating ang mismong pinuno na tinatawag nilang Ama ng Dilim. Ngunit bago pa man iyon mangyari, alam niyang kailangan niyang mas palakasin ang kanyang sarili, at higit sa lahat, palakasin ang pananalig ng mga tao na matagal nang nakagapos sa takot. Habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, pinaghuhugasan ang kanyang sugat at iniisip ang mga nangyari, mahina siyang napangiti. Kung ito ang unang laban, bulong niya sa sarili, handa akong sumabak sa mas marami pa. Sapagkat hindi lamang ako ang lumalaban, kasama ko ang Diyos, at unti-unti kong nakikita na hindi lahat ng tao dito ay tuluyang nalugmok sa dilim. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga bituin, isang pangako ang binitawan ni Elias, hindi ko hahayaang manalo ang mga aswang. Hanggat may natitirang hininga sa aking katawan, ipagpapatuloy ko ang misyon na ito. Matapos ang unang sagupaan, lalong napatunayan ni Elias na hindi lamang tapang ang kakailanganin niya sa laban na ito. Habang pinagmamasdan niya ang sugat sa kanyang braso na dulot ng kuko ng aswang, naramdaman niya na may mas malalim pang kapangyarihan na gumagapos sa baryo. Hindi sapat na isa-isahin niyang labanan ang mga halimaw, sapagkat kahit mapuksa niya ang ilan, babalik at babalik ang iba. Kailangang hanapin niya ang pinagmumulan ng kanilang lakas, ang ugat ng sumpa na bumabalot sa lugar. Doon niya napagtanto na ang susi sa tagumpay ay hindi lamang nasa laban, kundi nasa pag-unawa kung saan nanggagaling ang kadiliman. Isang gabi, nakipagpulong siya sa 3 niyang lihim na kapanalig, ang matandang lalaki, ang ina na nag-aalala para sa anak, at ang binatang nag-aalinlangan pa rin sa kanyang pananampalataya sa mga aswang. Tahimik silang nagtipon sa loob ng isang lumang kamalig sa gilid ng bukirin. Sa mahihinang tinig, sinabi ni Elias, hindi natin matatalo ang mga aswang kung hindi natin hahanapin ang ugat ng kanilang lakas. Mayroong isang lugar, isang dambana o altar na pinagmumulan ng sumpa. Kailangan nating hanapin iyon.
Nagkatinginan ang tatlo, halatang natatakot. May narinig ako noon, bulong ng matanda. Sa pusod ng kagubatan, may isang kuweba na hindi basta pinapasok. Noon pa man ay sinasabi na ng aming mga ninuno na iyon ang tahanan ng mga nilalang ng dilim. Ngunit habang tumatagal, ang lugar na iyon ay naging banal na dambana ng mga aswang. Doon sila kumukuha ng lakas. Maraming nagsubok pumasok, ngunit wala ni isa ang nakabalik. Napatango si Elias. Ito ang kumpirmasyon na kanyang hinahanap. Kung ganoon, wika niya, doon tayo pupunta. Alam kong delikado, ngunit hindi tayo pwedeng manatili na lamang dito habang unti-unting kinakain ng dilim ang baryo. Nang marinig ito, lalong nanginginig ang mga kasama niya, ngunit nakita rin nila sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Bagamat takot sila, napilitan silang sumang-ayon. Kinabukasan, nagsimula silang maghanda. Nagsama sila ng asin, langis, mga dasal na isinulat sa papel, at ilang kandilang puti. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay may kasamang kaba, ngunit sa puso ni Elias ay malinaw ang kanyang layunin. Alam niyang hindi siya maaaring umatras. Habang sila ay naglalakad patungo sa pusod ng kagubatan, ramdam nila ang bigat ng hangin. Parang bawat puno ay nakamasid, bawat anino ay nagbabantay. Pagdating nila sa bungad ng kuweba, halos mawalan sila ng lakas ng loob. Ang pasukan ay napapalibutan ng mga ukit na simbolo, mga pabaliktad na krus, mga hugis hayop na hindi pamilyar, at mga palamuting bungo ng tao at hayop. Ang paligid ay puno ng amoy ng bulok na laman, at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa ilalim ng lupa. Nagdasal si Elias ng taimtim bago sila pumasok. Ama namin, iligtas mo kami mula sa kadiliman, bulong niya, sabay hawak sa kanyang anting-anting. Habang sila'y lumalalim, lalong tumitindi ang kanilang kaba. Ang loob ng kuweba ay punong-puno ng mga simbolong nakaukit sa pader. May mga ilawan na gawa sa bungo na naglalagablab ng apoy na kulay asul. Sa bawat hakbang, tila may mga matang nakamasid, at sa kanilang pandinig ay may naririnig silang mga bulong na hindi nila maipaliwanag. Ang batang lalaki na kasama nila ay halos hindi na makahinga sa takot, ngunit pinilit niyang kumapit sa dasal na itinuro ni Elias. Sa pinakaloob ng kuweba, doon nila nakita ang dambana. Isa itong malaking bato na kulay itim, napapalibutan ng mga pulang ukit na tila dumadaloy na dugo. Sa ibabaw nito ay may mga alay, mga bangkay ng hayop at sa gilid, ilang bahagi ng katawan ng tao. Napasinghap ang lahat at halos hindi na nila kayang tumingin. Ngunit si Elias, sa kabila ng pagkasuklam, ay lumapit ng dahan-dahan. Alam niyang ito ang pinagmumulan ng sumpa, ang pinakasagradong altar ng mga aswang. Habang siya'y nakatayo roon, bigla siyang nakaramdam ng matinding puwersa. Para bang may tinig na bumubulong sa kanyang isipan, sumama ka sa amin, Elias. Ialay mo ang iyong sarili at bibigyan ka namin ng kapangyarihan higit pa sa iyong inaakala. Hindi mo na kailangang maghirap. Hindi mo na kailangang matakot. Kami ang tunay na Diyos ng mundong ito. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang kanyang isipan ay muntik ng lamunin ng tukso. Ngunit naalala niya ang mukha ng batang tumulong sa kanya, ang mga mata ng mga inosenteng taong alipin ng takot, at higit sa lahat, ang mga habili ng kanyang lolo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kasamaan. Sa oras ng tukso, tandaan mong mas makapangyarihan ang liwanag kaysa sa dilim. Sa lakas ng kanyang pananalig, itinapon niya ang langis at asin sa dambana, sabay bigkas ng malalakas na dasal. Agad na nagliyab ang altar at naglabas ng matinding sigaw na tila nagmumula sa mismong kailaliman ng lupa. Umuga ang buong kuweba, at mula sa mga pader ay lumabas ang maiitim na anino, mga nilalang na pilit siyang pinipigilan. Ang tatlo niyang kasama ay halos mawalan ng malay sa takot, ngunit hinawakan sila ni Elias at pinilit na magdasal. Sa bawat salitang binibigkas nila, unti-unting naglalaho ang mga anino, hanggang sa tuluyang gumuho ang altar na kanilang sinira. Ngunit bago sila makalabas, isang napakalakas na tinig ang umalingaw sa buong kuweba, Elias. Hindi mo alam ang iyong sinira. Pagbabayaran mo ito. Darating ang oras, haharapin mo ako mismo. Kinilabutan sila lahat, ngunit sa puso ni Elias, naroon ang kaalaman na nakagawa na siya ng unang malaking hakbang, naputol na niya ang pangunahing pinagmumulan ng sumpa. Paglabas nila ng kuweba, sinalubong sila ng sikat ng araw. Para bang mas maliwanag ang umagang iyon, mas sariwa ang hangin, at mas magaan ang kanilang pakiramdam.
Ngunit alam din ni Elias na hindi pa tapos ang lahat. Ang pagkawasak ng altar ay simula pa lamang. Ang mga aswang, lalo na ang kanilang pinuno, ay tiyak na maghahanap ng ganti. At ang kanyang misyon ay lalo lamang magiging mas matindi at mapanganib. Matapos wasakin ni Elias at ng kanyang mga kasama ang dambanang pinagkukunan ng sumpa sa kuweba, nagbalik sila sa baryo na maihalong pag-asa at pangamba. Sa kanilang puso, alam nilang isang malaking hakbang ang kanilang nagawa, ngunit kasabay nito'y isang napakalaking panganib din ang kanilang binuksan. Ang sumpa ay nawasak, ngunit ang mga taong matagal nang lumuhod at sumamba sa mga aswang ay hindi basta-basta tatalikod sa kanilang paniniwala. Para sa kanila, si Elias ay hindi tagapagligtas, kundi isang kaaway na sumira sa kanilang tinatawag na Diyos. Pagbalik nila sa baryo, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Ang dating maingay na paligid ay tila naglaho. Ang mga tao ay nakatayo lamang sa gitna ng kalsada, nakatingin kay Elias at sa kanyang mga kasama. Walang salita, walang kilos, tanging malamig na titig. Nang maramdaman ni Elias ang bigat ng mga mata, alam niyang nagsimula na ang pagbabalikwas ng mga tagasamba. Biglang may isang matandang lalaki ang sumigaw, "Ikaw! Ikaw ang sumira sa aming pananampalataya. Ikaw ang dahilan ng aming kapahamakan." Sumunod ang mga tinig, sunod-sunod na sigawan, hanggang sa ang buong baryo ay parang nagngangalit na alon ng galit. Ang mga dating magulang na umiiyak para sa kanilang mga anak, ang mga kabataang minsan ay nagtatago sa takot, ngayon ay nakataas ang kanilang mga kamao, may dalang itak at sibat. Hindi na sila mga ordinaryong tao, parang nabalot na ang kanilang mga puso ng galit at pagkabulag. Ang ilan ay nagsimulang maghagis ng bato sa direksyon ni Elias, at ang iba na maisumugod dala ang kanilang mga armas. Napalunok si Elias. Alam niyang hindi niya pwedeng labanan ang mga ito gamit ang dahas, sapagkat sila ay mga inosente pa ring tao, kahit sila'y naligaw ng landas. Ang kanyang mga kasama ay halos magtatalon sa takot. "Elias, anong gagawin natin? Papapatayin tayo ng mga ito," bulalas ng binata. Ngunit tumindig si Elias at sumigaw, "Mga kababayan, hindi ako kaaway ninyo. Ang mga aswang ang inyong tunay na kalaban. Hindi ko kayo gustong saktan, nais ko lamang kayong palayain." Ngunit tila wala nang nakakarinig. Ang mga tao ay parang mga nilalang na wala na sa sariling isip. Ang kanilang mga mata ay pula, at ang kanilang mga kilos ay tila kontrolado ng isang mas mataas na kapangyarihan. Naisip ni Elias na bagamat nawasak na nila ang altar, hindi pa rin tuluyang napuputol ang impluwensya ng pinuno ng mga aswang. Ito marahil ang huling desperadong hakbang ng kalaban, ang gamitin ang mga tao laban sa kanya. Nagsimulang magtakbuhan sila Elias papunta sa gilid ng kagubatan upang umiwas sa mga tao. Habang hinahabol sila ng nagkakagulong mga tagasamba, dinig nila ang paulit-ulit na sigaw, "Ibalik mo ang aming Diyos. Ibalik mo ang aming lakas." Ang kanilang mga tinig ay sabayang parang mga dasal, puno ng galit at puot. Ang kanilang mga mukha ay nakakatakot, parang wala nang natitirang pagkatao. Pagdating nila sa isang masukal na bahagi ng gubat, doon muna sila nagtago. Halos hindi makahinga ang bata at ang ina sa sobrang takot, habang ang matandang kasama nila ay nanginginig at paulit-ulit na nagdarasal. "Elias," sabi ng matanda, "wala na tayong ligtas. Kahit saan tayo magtago, susundan tayo ng mga tagasamba. Ang tanging magagawa natin ay lumaban." Ngunit umiling si Elias. "Hindi natin sila pwedeng patayin. Kung gagawin natin iyon, magiging tulad lang tayo ng mga aswang. Kailangan nating hanapin ang paraan para palayain sila." Doon niya naalala ang nakita niya sa loob ng kuweba, ang aso na apoy, ang mga ukit, at ang tinig na narinig niya. Ang pinuno ng mga aswang ay hindi pa nawawala. At habang may koneksyon pa ito sa mga tao, mananatili silang alipin. "Kailangan kong harapin ang pinuno mismo," wika niya. "Kung hindi, walang katapusan ang paghihimagsik na ito." Ngunit bago siya makapaghanda, muling sumalakay ang mga tao. Dumating sila sa gilid ng kagubatan, dala ang apoy at mga armas. Sa liwanag ng nagbabagang sulo, kitang-kita ang kanilang galit. "Elias, lumabas ka. Harapin mo ang kaparusahan," sigaw ng isa. Muntik nang mawala ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama, ngunit tumindig si Elias. Lumabas siya mula sa pinagtataguan, iniwan pansamantala ang tatlo sa ligtas na lugar. Humarap siya sa galit na tao, at sa kabila ng kanilang pananakot, hindi siya natakot.
Sa halip, itinataas niya ang kanyang anting-anting at nagsimulang magdasal ng malakas. Panginoon, palayain mo sila mula sa tanikala ng kasamaan. Huwag mo silang hayaang maging alipin ng kadiliman. Habang siya'y nananalangin, nagsimulang manginig ang mga tao. Ang ilan ay bumagsak, hawak ang kanilang ulo, at sumisigaw na parang may tinig na pumupunit sa kanilang isipan. Ang iba na may napahinto, nakatitig kay Elias na may halong takot at pagkalito. Ngunit marami pa rin ang hindi natinag at lalo pang lumapit. Isang lalaki ang sumugod dala ang itak, at muntik na siyang tamaan kung hindi lamang siya nakailag. Sa puntong iyon, naisip ni Elias na hindi sapat ang kanyang sariling lakas. Kailangan niyang humingi ng tulong mula sa liwanag mismo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong puso siyang nagdasal. Bigla, may malamlam na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, nakita ng mga tao ang kakaibang ningning na nagmumula sa kanya. Sandaling natigilan ang mga tagasamba. Ang kanilang mga mukha na puno ng galit ay tila unti-unting lumambot. Ang ilan ay nagsimulang umiyak, parang biglang bumalik ang kanilang ulira. Ngunit kasabay nito, isang napakalakas na tinig ang muling umalingaw-ngaw mula sa dilim, Elias. Hindi mo sila maililigtas lahat. Ang mga ito ay akin. At kasunod nito, muling nag-alab ang mga mata ng iba pang tagasamba, sabay-sabay silang sumugod. Alam ni Elias na hindi niya kayang tapusin ang lahat sa gabing iyon. Kaya't matapos magpakita ng liwanag, mabilis siyang umatras pabalik sa kanyang mga kasama. Kailangan niyang mag-isip ng mas matinding paraan. Ang paghihimagsik ng mga tao ay malinaw na senyales, hindi pa tapos ang laban. Ang huling yugto ay paparating, ang mismong paghaharap sa pinuno ng lahat ng ito. Matapos ang madugong paghihimagsik ng mga tagasamba, halos mawala ng pag-asa ang mga kasama ni Elias. Ang ina na kanilang nailigtas ay halos bumigay na sa takot, ang kanyang anak ay umiiyak ng walang tigil, at ang matanda ay tila nanlumo sa lakas ng kalaban. Ngunit si Elias, kahit pagod, ay hindi bumitaw sa pananalig. Alam niyang ang lahat ng nangyayari ay bahagi lamang ng huling pagsubok, ang huling yugto bago matapos ang sumpa na bumabalot sa baryo. Habang sila ay nakatago sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, muling dumapo sa paligid ang kakaibang lamig. Ang hangin ay biglang huminto, at ang mga puno ay tila nagbigay daan sa isang nilalang na paparating. Biglang nagsimulang gumalaw ang lupa, at mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na may hugis tao, ngunit halimaw ang anyo. Mataas, matikas, at balot ng itim na usok ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, at ang kanyang tinig ay malalim na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ito ang pinuno ng mga aswang. Elias, anang nilalang, matagal na kitang inaabangan. Sa lahat ng mga nagbalak sumalungat sa akin, ikaw lamang ang nakalapit ng ganito. Ngunit huwag mong isipin na magtatagumpay ka. Ang mga taong ito ay akin na, at walang sinuman, kahit ikaw pa, ang makakaagaw sa kanila. Mariing tinignan siya ni Elias at sinagot, hindi mo pagmamay-ari ang mga tao. Hindi sila nilalang para sa kadiliman, kundi para sa liwanag. Kahit gaano mo sila alipinin, palalayain ko sila. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging halakhak mula sa pinuno ng mga aswang. Palalayain? Sa tingin mo ba'y ganoon kadali? Tingnan mo sila. Itinuro nito ang mga tagasamba na nasa malayo, nakatayo sa ilalim ng impluwensya ng sumpa. Sila mismo ang pumili. Sa takot nila sa akin, sa kagustuhan nilang mabuhay, lumuhod sila at nag-alay. Wala ka nang magagawa upang baguhin iyon. Ngunit tumindig si Elias, hawak ang kanyang anting-anting na kumikislap sa liwanag ng buwan. Kung pinili nilang sumamba dahil sa takot, hindi iyon tunay na pagpili. At ngayon, papakita ko sa kanila na mas makapangyarihan ang liwanag kaysa sa dilim. At doon nagsimula ang huling pagsubok. Lumipad ang pinuno ng mga aswang sa ere, at biglang bumuga ng makapal na usok na bumalot sa buong kagubatan. Ang lahat ng kasama ni Elias ay nabalot ng takot at halos hindi makahinga. Ang bata ay napasigaw, ang ina ay yakap-yakap ito, at ang matanda ay muling nagdasal ng buong lakas. Ngunit si Elias, sa halip na umatras, ay pumikit at inalala ang mga aral ng kanyang lolo, huwag kang matakot sa dilim. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan kapag mailiwanag sa puso. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang lumabas, mula sa kanyang anting-anting ang isang sinag na kulay ginto.
Tumagos ito sa usok at unti-unting nagbigay ng linaw sa paligid. Ang pinuno ng mga aswang ay sumigaw, galit na galit at agad na sumugod kay Elias. Nagkaroon ng matinding sagupaan, isang laban ng lakas at pananampalataya laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Bawat hampas na nilalang ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa, at bawat dasal ni Elias ay nagbubukas ng liwanag sa kalangitan. Ang mga puno ay natutumba, ang mga bato ay nagkakadurog-durog, ngunit patuloy ang dalawang puwersang nagbabanggaan. Hanggang sa dumating ang sandali na muntik nang bumigay si Elias. Napaluhod siya, halos wala ng lakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang katawan ay sugatan. Ang pinuno ng mga aswang ay bumiti, handa nang tapusin siya. Wala ka nang magagawa, Elias. Ang liwanag mo ay maupos na. At kapag nawala ka, wala nang hahadlang sa akin. Ngunit bago tuluyang bumigay, narinig ni Elias ang tinig ng bata na umiiyak, Kuya Elias, huwag kang sumuko. Naniniwala ako sa iyo. Sumunod ang tinig ng ina, ikaw ang tanging pag-asa namin. Huwag kang bibitaw. At ang matanda, ang iyong misyon ay hindi para sa iyo lamang, kundi para sa lahat ng mawawala kung ikaw ay tatalo. Sa sandaling iyon, nagbalik ang lakas ni Elias. Ang kanyang puso ay nagliyab sa pananampalataya, at ang kanyang buong katawan ay binalot ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Tumayo siyang muli at sa pinakamataas na sigaw, idineklara niya, sa ngalan ng may kapal, winawasak ko ang iyong kapangyarihan. Palayain ang mga tao mula sa iyong sumpa. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang sinag mula sa kanyang katawan ay tumago sa nilalang, at narinig ang nakabibinging sigaw ng pinuno ng mga aswang habang ito'y unti-unting natutunaw, nagiging abo, at tuluyang naglaho. Kasabay nito, ang usok ay nawala at ang mga tao sa baryo ay biglang natumba, para bang nagising mula sa isang masamang panaginip. Nang humupa ang lahat, bumalik ang katahimikan. Si Elias ay nakaluhod sa lupa, hingal na hingal, ngunit nakangiti. Alam niyang natapos na ang pinakamalaking laban. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay laban sa pinuno ng mga aswang, ang pinakamahalagang panalo ay ang pagbabalik ng mga tao sa kanilang sariling pagkatao. Ang mga tagasamba ay nagising na para bang hindi nila alam ang kanilang ginawa. Ang ilan ay umiyak, ang iba ay lumapit kay Elias at humingi ng tawad. Patawad, sabi ng isang matandang lalaki, hindi namin alam na nalinlang na pala kami. Sa takot namin, nawalan kami ng pag-asa. Salamat at hindi ka sumuko. Ngunit si Elias, sa halip na magyabang, ay marahang tumugon, hindi ako ang nagligtas sa inyo. Ang may kapal ang tunay na nagbigay ng liwanag. Ako'y ginamit lamang upang ipaalala na kahit gaano kadilim, may pag-asa pa rin. At doon, natapos ang kanyang huling pagsubok, ang pagsubok hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang pananampalataya, tapang, at malasakit sa kanyang kapwa. Matapos ang matagumpay na pagkatalo ng pinuno ng mga aswang, dahan-dahang bumalik ang liwanag sa baryo. Ang madilim na ulap na matagal nang nakabalot sa kalangitan ay napalitan ng maningning na sinag ng araw. Para bang muling huminga ang buong lugar, ang mga ibon ay nagsimulang umawit, ang mga dahon ng puno ay kumislap sa hamog ng umaga, at ang mga tao ay tila nagising mula sa isang mahabang bangungot. Si Elias, bagamat sugatan at pagod, ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Alam niyang tapos na ang kanyang pinakamahirap na laban. Ngunit higit pa sa pagkatalo ng mga aswang, mas malaki ang kanyang nakitang tagumpay, ang pagbabalik ng malayang kalooban ng mga tao. Lumapit sa kanya ang mga dating tagasamba, isa-isa, umiiyak at humihingi ng tawad. Ang ilan ay lumuhod, sinasabing sila'y biktima ng matinding takot. Patawarin mo kami, Elias, sabi ng isang matanda, hindi namin alam ang aming ginagawa. Ang aming mga anak ay pinagbantaan, at sa takot namin, nag-alay kami ng sarili naming kaluluwa. Ngunit si Elias ay marahang umiti at itinuro ang langit. Hindi ako ang dapat ninyong hingan ng tawad. Ang Diyos ang nakakita ng inyong puso. Ang mahalaga ngayon ay bumangon kayo, iwaksi ang dilim, at magsimula muli sa liwanag. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa, kundi nagsilbing paalala na ang laban ay hindi nagtatapos sa pagkatalo ng halimaw, kundi sa pagpapatuloy ng tamang landas. Kinabukasan, sama-sama ang buong baryo sa paglilinis ng altar na ginamit sa masasamang ritual. Isa-isa nilang binunot ang mga ukit ng bituin sa kanilang mga pintuan, sinunog ang mga gamit sa pagsamba, at pinalitan ang lahat ng iyon ng mga krus at banal na dasal.
Ang lugar na dati punong-puno ng takot ay unti-unti nang napalitan ng pag-asa at pagkakaisa. Ang matanda na tumulong kay Elias mula pa sa simula ay nagsalita sa harap ng lahat. Mga kapatid, anya, hindi aksidente na dumating si Elias. Siya ay isinugo upang ipaalala sa atin na walang nilalang na dapat sambahin, kundi ang Diyos lamang. Naway huwag na nating hayaang muli na alipinin tayo ng takot. Ang liwanag ay laging narito basta't manalig tayo. Ang mga tao'y tumango, ang iba'y muling yumakap sa kanilang pamilya, at ang ilan na mailumapit kay Elias upang pasalamatan siya. Ngunit si Elias, sa kanyang puso, ay alam na hindi niya ito nagawa ng mag-isa. Nakita niya ang malaking ambag ng dasal ng matanda, ang tapang ng ina na hindi bumitiw sa kanyang anak, at ang pananampalataya ng batang nagbigay ng lakas sa kanya sa oras ng kanyang panghihina. Sa isip niya, ang tagumpay na ito ay hindi lamang kanya, ito'y tagumpay ng lahat. Pagkaraan ng ilang araw, nagpa siya si Elias na oras na upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi siya maaaring manatili sa baryo, sapagkat marami pang lugar ang nangangailangan ng kanyang misyon. Habang siya'y nag-aayos ng kanyang gamit, nilapitan siya ng bata na kanyang nailigtas. Kuya Elias, anito, iiwan mo na ba kami? Natatakot pa rin ako na bumalik ang mga aswang. Lumuhod si Elias at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi mo na kailangang matakot. Ang pinakamahalagang aral ay nasa puso mo na. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa akin o sa kahit anong anting-anting. Ang tunay na lakas ay galing sa pananampalataya mo sa liwanag. Hanggat nananalig ka, hindi na muling magtatagumpay ang dilim. Niyakap siya ng bata ng mahigpit, at ang ina nito ay lumapit upang magpasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, Elias, baka hindi na kami nagising sa bangungot na ito. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Ngunit si Elias ay ngumiti lamang at marahang tumugon, hindi ako ang dapat ninyong alalahanin, kundi ang aral na iniwan ko. Palaging piliin ang tama, kahit pamahirap. At huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. Bago tuluyang umalis, huling tumingin si Elias sa baryo. Mula sa malayo, nakita niya ang mga tao na sama-samang nagtatanim sa bukirin, nagtutulungan at nagdarasal ng sabay-sabay. Ang baryo na dati na palibutan ng takot at kasinungalingan ay muli nang naging payapa at masigla. Habang siya'y naglalakad papalayo, muling bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang lolo, Elias, darating ang araw na ikaw ay susubok ng tunay na lakas. At kapag dumating na iyon, tandaan mong ang iyong misyon ay hindi lamang patayin ang halimaw, kundi buhayin ang pag-asa ng mga tao. Ngayon, alam niyang natupad na niya ang unang bahagi ng kanyang dakilang misyon. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Elias na hindi doon nagtatapos ang lahat. Marami pang baryo ang maaaring nabibihag ng mga nilalang ng dilim. Marami pang kaluluwa ang naguguluhan at naliligaw. At siya, bilang sugo ng liwanag, ay kailangang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang siya'y papalayo, tahimik siyang nagdasal, Panginoon, salamat sa iyong paggabay. Huwag mo akong hayaang manghina sapagkat marami pa akong dapat iligtas. Naway manatili kang kasama ko sa lahat ng aking laban. At doon, nagtapos ang kanyang kwento sa baryong iyon, ngunit nagsimula naman ang panibagong kabanata ng kanyang walang hanggang misyon, ang pagliligtas sa mga taong nabibihag ng dilim at pagbabalik sa kanila sa liwanag. Sa wakas, ang baryo ay nagbago. Mula sa takot patungo sa pananampalataya. Mula sa pagkakagapos patungo sa kalayaan. At mula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan. At ang pangalan ni Elias ay naging alamat, hindi bilang bayani ng lakas, kundi bilang sugo ng pag-asa. 3.